What's up guys? Magandang araw sa inyo. So for today's video ay gagawa lang ako ng maikling video lang para magbigyan kayo ng tips kung paano hindi mamatayan habang nagda-drive, no? Lalo na pagka merong humps or mga pataas na lugar o paahon. So yun yung bibigay ko lang ng tips. Konting tips lang naman to guys. Bali napansin ko lang din naman to sa mga kapwa natin riders na gustong matuto ng tricycle o magmaneho ng tricycle. At ito din yung isa sa mga naging problema nila habang nag-aaral sila na magmaneho, no? Yung mga ganitong senaryo, yung biglang mata-traffic tapos sa paahon na lugar. And then yung mga lalo na yung may humps tapos paahon. Karaniwan basta magkaroon ng humps ay namamatayan kagad sila ng makina. Pasensya na kung medyo mauga, no? Medyo malubak dito sa lugar namin. Pero dun sa bandang dulo naman medyo patag-patag na ng konti. Dun sa unang naging video ko regarding sa pagtuturo kung paano magmaneho ng manual na motor, medyo kaduktong to nun. Kasi same lang din naman yung tinuro ko doon kung paano mag-drive ng motor. Ganon din naman yung paano hindi mamatayan. So iisa lang naman yun. Yun nga lang, dun sa senaryo kasi na to, maaari na matapat ka sa mga senaryo na katulad yan, maraming humps, traffic, tapos paahon. Mas mahirap pa doon yung may karga ka. Yun yung sa pinakamahirap, no, sa lahat, na mamatayan ka na may karga ka, lalo na mabigat yung karga mo. So madali lang naman ang technique dyan guys, no, para hindi ka mamatayan ng makina. Unang una, babaran mo sa gas. Ibig sabihin, yun kasing tinuturo sa atin pagka first time tayong magmamaneho ng manual is palagi nilang sinasabi na kailangan sabay yung silinyador at saka yung clutch. Sabay, pag inaangat mo yung clutch mo, sabay mong iikot yung silinyador. So tama naman, pero tama yon sa mga tao na marunong na talagang gumamit ng motor. Pero sa atin na mga nag-aaral na mag-drive ng manual, mahirap yun. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi mo pa naman kabisado yung motor mo. Pangalawa, hindi mo pa naman alam yung takbo ng makina mo, kung kailan siya kung kailan siya aandar, kung kailan siya mamamatay. So kung paano yung tunog ng makina mo pag mamamatay na, yun yung kailangan mo pag-aralan. Kasi kung sarili mong motor yan, mas madali yun. Kung sa'yo yung motor, kailangan mong pag-aralan yung tunog ng makina pag mamamatay na. Kailangan mo siyang experience. So ang gawin mo, pag sumakay ka ng motor at pinabandar mo siya, ang gawin mo, paandarin mo yung makina, tapos bitawan mo yung unti-unti yung clutch mo. Paunti-unti lang. So doon mo mararamdaman ng kamay mo kung hanggang saan yung level na binitawan mo yung clutch mo na doon siya mamamatay. So ibig sabihin, kailangan bago mo marinig yung pakiramdam na yun, o bago mo maramdaman yung ganong pakiramdam na mamamatay na yung makina mo, dapat naka gas ka na. Ibig sabihin, yung timing na mamamatay na yung motor mo, mararamdaman mo yun. So pag halimbawa sumakay ka sa motor mo at naka-open yung naka gear 1, tapos sinip mo siya sa gear 1, tapos binitaw mo ng unti-unti yung clutch mo, pakiramdaman mo kung saan siyang level mamamatay. Kasi di ba inaangat mo yung clutch, so pakiramdaman mo kung sa ganitong level o ganito kabuka na clutch, mamamatay na siya, kailangan maggas na ako. Ganon. So hindi uubra yung magmamaneho ka tas pagsasabayin mo yung dalawa dahil tinuro sa'yo. Hindi ganon. Kailangan mong pag-aralan kung kailan mamamatay yung makina mo pagka binitawan mo yung clutch. Yun yung umpisa. Yun yung unang-una. Tapos yung pangalawa, ang pag-aralan mo ay yung tunog ng makina mo pag ginagas mo na siya. So yun yung pangalawa. So pag napag-aralan mo yung dalawang yun, try mo mag-start ng
na magmaneho ng ganun. So palagay ko mas madadalian ka pagka naunawaan mo yun. So ngayon, hanap tayo ng lugar na may hams at i-check natin kung paano gagawin natin pagka may hams. So paano gagawin nyo pag may hams. So ito, may malapit na hams dito at pakinggan natin yung tunog ng motor at kung paano siya yung sinasabi ko na hihinto tapos magagas. So try naman natin na pa side view para makita nyo yung galaw ng kamay ko pagka merong hams. So dyan may malapit na hams dyan. So, makikita nyo na kailangan alalay ka lang sa preno syempre at saka yung silinyador. So kailangan bumomba ka. Ayan, katulad nyan, bumobomba ako. Tapos pag may hams na, hinto, tapos bomba ulit para nasa ganon yung RPM nya tumaas. Preno kasi pababa yan eh. So bomba, hams. Kung maririnig nyo yung tunog, so binobomba ko. So kailangan lang talaga ng sapat na power para hindi mamatay yung makina. Tulad nung sinabi ko kanina na hindi importante kung sabay yung silinyador tsaka yung clutch. Ang importante, kailangan may gas kayo kasi yung gas kailangan nakagas yan tapos tsaka mo isabay yung silinyador mo. So hindi, kasi ang nangyayari pagka binukas mo na yung clutch mo, hindi ka pa nakagas, mamamatay talaga yung motor. So kailangan igas mo kahit konti lang, tapos dahan-dahan mo i-open yung clutch mo. Automatic na yan, tatakbo yung motor mo kahit anong mangyari. Ang pangit lang o hindi magandang gawin is nauna mong bitawan yung clutch bago ka naggas. So ganun lang, no guys. Kailangan lang talaga bumomba ka. Huwag mong tipirin yung pagbomba mo kung nag-aaral ka pa lang. So ayun guys, kung maririnig nyo, pagka humihinto ako, bumabomba pa ako kasi binibigyan ko pa ng sapat na lakas yung motor para pagka naghams makaka-andar siya ng tama, hindi siya mamamatay o magagas ka. So ganun yung tama, kasi pag ginayaan mo lang na mahina yung tunog ng motor mo, parang ganun, tapos mamamatay yun. Possible kasi mahina yung gas walang gas kumbaga. Kaya mas maganda gasan mo siya, ibomba mo siya habang malapit ka na dun sa hams, paunti-unti. Hindi pwedeng at kung kailan hams na tsaka ka palang aandar, kasi mahirapan yung pwersa ng makina mo, lalo na kung may angkas ka. Kaya kailangan galit yung makina pagka may hams, o lalo na pagpaakyat. So yun lang muna guys sa ngayon, no? Sana may natutunan kayo sa idea na binigay ko sa inyo. Kahit hindi tayo nakapag hands on ng pagtuturo dito lang sa mas maikling video na to, sana may nakuha kayo. So mas maganda na matuto kayo sa mismong paraan ninyo at huwag kayong mag-depend dun sa mga naririnig nyo. Mas maganda kung kabisaduhin nyo muna yung motor, yung makina, yung tunog ng makina nyo, yung sinabi ko sa silinyador, sa gas, sa clutch. Importante kabisado nyo yung makina o yung motor ninyo. So dito na lang mga pre, maraming salamat sa panonood.